Matapos ang sagutan kay Senador Ping Lacson, si Justice Secretary Boying Remulla naman ang nakabangga ni Senador Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ni Marcoleta si Remulla kung bakit kailangang ibalik ang ill-gotten funds ng isang akusado para mapasama sa Witness Protection Program. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Senator Bam Aquino ang unang nagtanong kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng pagsasauli ng mga ari-arian. Bilang isa sa batayan kung maaring maisailalim sa Witness Protection Program ang isang testigo na kabilang sa mga akusado sa flood control scandal. Tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isosoli talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Dito na kwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang DOJ kung bakit naging batayan ngayon ang pagsasauli ng pera o ari-arian bago tanggapin sa WPP. Pero nilinaw ni Remulla na hindi requirement ang pagsusoli ng pera o ari-arian para maging state witness. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Lalong uminit ang sagutan nang sabihin ni Marcoleta ang proseso ng criminal prosecution at ang civil liability ng isinasakdal at ang pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian ay mangyayari lamang niya kapag napatunayan na. Goodwill and sincerity should be done para itest. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is the law. Sir? May I speak, sir? Yes, you are I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts, and we are... All of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Hindi tanggap ni Senador Marcoleta ang paliwanag ni Secretary Remulla dahil kailangan na niya nakabase lahat sa batas ang hakbang ng DOJ. Babala rin ni Marcoleta, sa ginagawa ni Remulla, maaari siyang matanggalan ng lisensya bilang abogado. I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am articulating then it's your option, sir. It is what you wish to happen. Sabi naman ni Senator Rapi Tulfo, marapat lang napakinggan ang sigaw ng taong bayan. Na sinigundahan ni Senator Erwin Tulfo na nakita naman niya noong linggo ang hiyaw ng mga nagrally sa iba't ibang lugar sa bansa laban sa korupsyon. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir.
Mr. Chairman. Sabi ng DOJ, kung hihintayin pa ang desisyon ng korte, puputi na lang ang mata. Ay hindi pa mababawi ang mga kailangang mabawi ng gobyerno. Kaya habang maaga pa, kung voluntaryo naman nilang ibabalik, ay tatanggapin. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!